Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gawin ng web host. Pasensya na, hingi na asa. Ngayon, pupunta tayo sa network connection. Punta kayo dyan. Ayan, nababasa nyo. Network connection. Hanapin nyo yung Ethernet. Properties. Puntahan nyo to. Internet Protocol version 4, TCP IP version 4. Properties nyo lang. Okay, ngayon, magagawa tayo ng sarili natin o mag-apply tayo ng IP. Right. Itong gateway nito, ito yung pinaka-IP ng router. Lagay nyo rin yan sa DNS. Okay. Close. Hindi natin kailangan yan. Minimize nyo na lang. Ngayon, muna tayo sa settings ng router na ginagamit natin. Okay, yan. Nakikita nyo na yung mga settings. Punta kayo sa network, NAT, port forwarding. Kung may nakikita kayo dyan, service name, palitan nyo lang ng user defined. Yan, dapat nagbago siya at maging ganito. Check nyo lang to para maging active. Tapos, gawa lang kayo kahit anong service name. Gusto nyo pangalan nyo. Pero syempre, web server ako. Kaya web server. Yan. Ito yung IP. Halos pares lang sila. 10,000. Apply. Kaya kung nakikita nyo, na-create na siya. Yan. Okay, punta na tayo sa... Ngayon, kailangan nyo ng free proxy na application. Free proxy internet. I-download nyo siya. Hanapin nyo naman sa Google. Add. Ito para kung paano mag-add. Name. Ano bang name? Pangalan ko na lang. 8080 HTTP proxy. Then, hit done. May 8080 na pala. So, gawin natin tong 8081. Para wala siyang kaparehas. Okay. Ay, na-create na yung roamer. Ito tayong users. Then, dito tayo gagawa ng parang account niya. User, add, username nyo. Roamer, group 3. Password, 1234. Kahit ano naman. Yan, check. Done. Punta tayo sa group. Group. Add group. Group name. Romer group. Group description. Group ni Romer. Done. Kung nakita nyo, na-create na siya. Yan. Click nyo yan, then add yung ginawa nyong account kanina para siya yung nakaka-access.
Romer, done, then done. Oh. Then, punta kayo sa start, stop, stop. Nagra-running pala siya, pero kung hindi, i-start lang natin ulit natin. Then, okay nyo na lang. Okay. Kung makikita nyo, running na. Service running. Okay nyo lang. Ngayon, tatry natin kung may internet. Ay, yun, na-set up na natin yung proxy. Tignan natin kung may internet sa labas. Meron, success. Access. Access. Tatay sa BM. Dito naman, si-set up rin natin yung IP. Punta kay network connection. Properties. Properties. Ito yung IP na prepared na. 154 175. Okay, tapos medyo tapos na tayo. Okay, close. Try natin kung may internet settings. Control. Connection. LAN setting. Ito yung ginawa kong IP sa labas. 8081. Kung napapansin nyo. Ready ko na siya. Okay. Okay. Internet Explorer. Try lang natin kung gumagana. Nakita niyo nag-loading. Okay. Ito na. L. Camera. So, nagpapahiwati lang na successful lang ating operasyon. Ngayon, ipiping natin ang try natin mag-ping ng mga ibang PC. Ito yung isang web server. Ang huli niya kasi ay 3 web server. Try natin i-ping. Okay, yan. Gumagana. Ibig connected po tayo sa kanya, sa kabilang web server. Tapos meron po tayong 4 na natitira. 2 database at 2 FTP server. Database muna. Unang database ay 2. Oh, ayun. Akala ko sira na naman kanyang laptop. Ngayon yung isa 6. Database po itong nano ko. Ayan, successful. Ngayon, doon naman tayo sa FTP. For yan. Pasok tayo sa file transfer. Sa FTP. 7.
5. Bali, 6 nakakonect. 6 kami. Working. Wait lang. Okay. Gagawin naman natin ay yung tinatawag nating FTP. Gagawa tayo ng file transferring. Connect tayo sa mga FTP server. 4 yun, di ba? What? Ah, luma kasi yung kaya pala di siya nagana. Sira ata yung IE na to. Windows Explorer. Hindi natin i-access ang FTP server. Nangihingi siya ng username for password. Bali, ito yung account ng FTP server natin. Log. Enter. Okay, kung nakita nyo, pasok na. Pwede ako maglagay ng file, download. Download. Drag and drop lang. Nakakuha na ako ng file sa kanya. Pwede rin ako maglagay ng file sa kanya. Mag-upload ako ng file. Just using drag and drop. Try to refresh. Okay, tapos na. Connected na tayo sa file FTP. Ngayon, papakita ko naman kung paano kumonekta sa database. Nagamit ako ng query browser. Ilagay lang natin yung IP ng database server. Try natin i-access. Makikita nyo, show natin database sabay. Try natin mag-select ng isang table. Execute. Ayan. Okay na. Makita nyo sa ayos na. Na-access na natin ang database. Thank you.